Battle for third place po sa pagitan ng Cool Smashers at Power Smashers. Set number 1, nabulsa na ng Cool Smashers. 25-20. Tingnan natin yung highlights ng set number 1. Kung saan medyo dikit pa tayo actually, hanggang mga kalagitnaan nung first set. Pero ang Power Smashers medyo nagkaroon ng mas maraming errors, nahirapang umatake at reception, naging problema pa rin para sa kanila. At eto naman, nakita natin Eliza Valdez talagang hindi pumapayag na dumikit ang Power Smashers. Kuti kakaupin ng Laura Shant. Maganda yung simula sa larong ito. At yun nga, yung tatlong yun, doon nagpaikot-ikot. At syempre, sabihin na rin natin na si Alex Cubanos, ang ganda nung setting. Napaikot niya rin yung opensa para sa Cool Smashers. Kaya nga, mas parang madali yung pagkakuha nila nung set number 1. Tama ka doon. Naging maganda yung balasa ni Cabanos sa kanyang mga attackers in that first set. Kaya naman 17 attack points ang nakuha nila in that set as opposed to only 13 ng Power Smashers. Hindi man malaki ang kalamangan nila pagdating sa blocking. Isa lang ang nakuha nilang puntos. Dalawa yung sa Power Smashers. Makikita naman natin dito, Eric, pagdating sa unforced errors. May 4 ang Cool Smashers, may 7 ang Power Smashers. But I guess overall, ang naging maganda sa nakita natin sa nilaro ng Cool Smashers, hindi tight ang kanilang galaw sa loob ng court. And they really were able to minimize their errors. So lahat ng kanilang balik sa Power Smashers, lahat ng puntos na nakuha nila hindi na offset at nasasayang. Kita nga natin doon, plus 4 in attack points. Ang Cool Smashers, talagang mas marami silang oportunidad na pumuntos dahil maganda nga yung reception, maganda yung ginawa talaga nila. Set number 1 in terms of receiving the ball. Vicar magsiset ngayon. Tipat shot, blocked. Back row, Pacres, off speed lang ang binigay at napaatras ng medyo sobra doon si Eliza Valdez. Pupuntos ang Power Smashers. Etong si Pacres, nakikitaan na natin talaga ngayon yung diskarte. Hindi lang palo ng palo, natututo ng talagang magbasa ng depensa ng kalaban. Sabihin mo, manggulang. Yun na rin yun, no? Kasi kilala siya na malakas pumalo, kaya mapapaatras ka din talaga as a receiver. Alam mo mabigat yung kanyang palo or yung bolang binibitawan yan palagi. Power Smashers, 2-1. The set number 2, gahabol sila dito. Down 1 set kontra sa Cool Smashers. Battle for third po tayo. Parehong kupunan nalaglag sa kanilang semi-final matchup kontra sa Water Defenders at Lady Warriors. Pumeke si Marzan, pumalo si Tipatshot. One-handed dig para kay Valdez. Galanza off speed, nasalo ni Prado. Tipat shot, pupuntos para sa Power Smashers. Lamang sila dito ng 2. At mahirap din namang mapigilan yung bola na yun dahil isa lang ang blocker ng Cool Smashers para sa opensa ni Tipat shot. Look at that. Nag-iisa si Shout, no? Oo. 3 serving 1. Cabanos, nasa gitna. Shout, babawi. Meron tayong report mula kay Pawi Verzosa. Eric and Ann, since our 2 teams today are coming from the same place, nakwento nga sa akin ni Barbie Marzan ng Power Smashers kanina that they were expecting the Cool Smashers to come into this game with a defeated mindset and low morale. Pero nung tinanong ko naman si Barbie kung kamusta yung team niya, halatang halata yung panghihinayang ni Barbie when she answered na ang hirap daw mag-move on from the semifinals because they were almost they were 1 game away from making it to the finals. At gaya nga ng Cool Smashers, sabi ni Barbie na na-off lang daw talaga sila in their match against the Lady Warriors at masyado nag-relax. But as they try to move on from their semifinals heartbreak, sabi nga ni Barbie that they will try their best not to carry over the same mindset into the battle for third series because finishing in bronze is still a great accomplishment for them. Eric and Ann? Salamat, Pawi. Well, masakit din talaga, no? Dahil game number 2, Ann, tandaan natin, 5-setter, nanalo sila on the 5th set. And yung trend, nasa kanila yung momentum kasi nung game 1, talo ng first 2 sets, nanalo ng next 2, talo ng 5th. Pero nung game 2 yun nga, talo ng first 2 ulit, pero yung next 3, so dala-dala nila papunta sa game number 3, And then number 2 seed sila, mas may pahinga ng kaunti kontra sa Lady Warriors, pero nalaglag Oo, tama ka. It's definitely heartbreaking. Tapos yung 3 sets pa. Oo, yung kanilang pinagdaanan, Pero yun na nga tulad ng sinabi ni Pawi, they're still here, still playing, battling for third. So dapat hindi rin nila sayangin itong opportunity na to.
Well, kung inaakala nilang ibibigay lang sa kanila to ng Cool Smashers, doon sila nagkakamali. Elias Valdez, baon na baon yung palo doon. Nandun sana si Pacres. Pero yung talbog ng bola, masyadong malakas eh. Outside. Cool Smashers, pagkatapos nagsimula sa ilalim, nakahabol dito at angat na ng isa. 5-4. Block si Tipatshot. Prado iangat para kay Tipatshot. Bumuelo, Valdez. Cabanos, backset, Galanza. Picar nando doon. Magandang rally to ah. Uy, Prado, hindi maganda yung pagka-angat doon. Para kay Pacres sana eh. Oo, kaya lang wala, sumabit na sa net. Di maganda yung connection ng NCAA sa UAAP. Sa ngayon, sa larong ito, no? Again, kanina pinag-uusapan natin, between these two teams, every time nagme-meet silang dalawang Cool Smashers, hindi pa nananalo. Oo. Sa laban kontra sa Power Smashers. Oo. Pero ngayong larong ito, kita naman natin na mukhang itong Cool Smashers gusto yatang bumawi. Kayo pa sa battle for third. Solid block. Soriano nag-iisa doon. Kontra sa mas malaking si Jackie Yapa. 3-point lead ka agad. Uy! Tuloy mo na ang 4-point lead para sa Cool Smashers. Ang bilis ito pagkatapos silang mabaon. 3-1. Ito lamang na Cool Smashers 8-4 set number 2. Hi Team Dim, I'm Luke from Marikina. Anong madalas mong kinakain pag tagulan? Thank you. Hi Dim, ano daw yung gusto mong kainin pag tagulan? Ang gusto kong kainin ay ramen kasi isa siyang maanghang tas malamig yung panahon. So, kailangan natin mainitan. So, ayun po at salamat sa inyong tanong. Bye! Ano yung ramen? Ramen ang Actually, gusto ramen niya. ako kanina lunch. Kasi nga, Wow! saka dami kumakain ng ramen kanina. Dahil tama si Dylan. Tag-ulan Tag-ulan malamig eh. Oo. Tama yun. Ako ganun. Actually, wife ko nagsabi, ba't dami ng tao dito? Dahil siguro umuulan. Nung na-realize ko, nga. Yan ang masarap. Siyempre, mainit na sabaw. Ikaw naman ang gugutom. Yung tanong naman na yan. Oo nga, si Luke naman eh. Taga Oo. Marikina. Pagkain agad din naman. Oo, saba. Mag-aalas 5 na. Tama-tama. Merienda. Yapa, pupuntos para sa Power Smashers. Naghahabol sila dito na baon ng 4 kontra sa Cool Smashers. Medyo mabagal pa yung nakikita nating galaw from the Power Smashers. Hindi pa natin nakikita yung kanila. Actually, no fancy plays yet para dito sa Power Smashers. Hindi pa rin natin nakikita masyadong pumuntos ang kanilang reinforcements. Si Hannah. Ayan, Power Smashers blocking is so on point, but so is Eliza Valdez attacking. So match na match. Yes. Sabi yan ni Hannah Bettina. Si Neil Dinopol naman ang sabi, go Power Smashers, imports are awesome for the season. Fight for the 3rd place, Power Smashers. You all can do it. Parang hating-hati yung mga fans, ano? Oo. Hashtag natin sa PVL on ABS-CBN. Tama ka dyan. Ang daming ang nanonood. Itong sila Aaron Paul Trinidad from May Kawayan, Bulacan. Meron ding itong si Arlie Mantubig from Oriental Mindoro. Wow. Everywhere, no? Oh. Mamaya alamin natin kay Sinjin kung kasi sila online eh. So sila alam talaga kung saan nanggagaling yung mga tweeters natin. Mamaya makakausap natin yan. (10-7) ang Cool Smashers lamang ng 3. Set number 2, nabulsa na po nila ang set number 1. Kung kabubukas na ng mga TV sets niya, magandang hapon po. Battle for 3rd place sa pagitan ng dalawang koponan na ito. Today po, nagsimula ang finals ng Reinforced Conference ng Premier Volleyball League. Katulad ng set number 1, medyo dumidikit-dikit ang Power Smashers, 2. Tingnan natin kung malalapit pa nila to at kung makapag-tie sila dito para mas mapaganda yung set number 2. Tama ka. Of course, one step at a time. First to tie it with the Cool Smashers. Pero ang maganda dyan to at least ease themselves of the pressure. Kailangan nilang makakuha ng kalamangan. Ganda na depensa nila dito. Napansin nyo nung isang viewer natin kanina, no? Yung blocking. The Power Smashers, maaga. Maganda. Oy, tayo na. Net violation ulit. Itinawag. Oo. Ang mata ni Fernando Velarde, second referee. Tingnan natin. But again, kaya sila nakaposisyon din dyan. It's the best angle for them to see. Ayun na talaga. Kitang-kita yung paggalaw ng net. Yung pagkakataon na natawagan ka ng net violation, di mo naman hawakan.
Siyempre, lahat ng sa ito yung sinasabi namin palagi pag nagko-cover na, wala na mo, wala akong sabihin mong, hindi ko na, Hindi mo nahawakan, ano? nagde-deny, ano. But yes, alam mo sometimes there are instances din siguro na kung hindi man ikaw yung nagnet, yung Oo. kabila yung nagnet, pero gumagalaw na yung net, nangyayari din naman yun. But again, yun nga, ang maganda dito, nakikita rin natin, no, from the replay, na validate natin kung talaga nga bang may violation. Vicar, iaangat. Prado, down the line. Labas, outside. Ang palo. O, eto na. Nakadikit na, pero yun, dahil sa error na yun, umangat na naman ang Cool Smashers. Pero, nakikita na natin nakakahabol na talaga ang Power Smashers. Maaga pa. Marami pang time sa set number 2. Definitely. And it's this momentum that they need to sustain throughout this second set. Dahil nakikita natin kanina, nung unang set, Eric, medyo mabagal yung kanilang galaw. Hindi sila nakasabay, lalo na nung latter part. Let's see. Oops. Double violation. Hirap talaga, no? Pag di ka setter, minsan talaga mag-aalangan ka eh. Oo, tsaka alam mo, mahirap minsan iset ang bola dahil pawis lahat ng mga players na yun. So minsan talaga madulas, oo. Kaya, huwag yung gaganon-ganon mga setter, ano? Hindi biro yung Oo. ginagawa ng mga yan. Kaya kita mo, pagka hindi setter, minsan may tawag na double contact. Kasi nga, hindi madaling tsempohan yung bola. Tapos idadalhin mo sa perfect na... Alam mo, yung isa pang mahirap dyan, Eric, kung hindi eksakto sa setter, naglaland ang first ball, ang reception, hahabol pa siya niyan. And luluhod, hahabol. Tapos kailangan iset niya ng maayos sa kanyang attackers. Mahirap mahirap yung trabaho ng isang setter. If you come to think about it, ang setter, walang play sa wala sa isang 3 touches yan eh. Second touch palagi nasa kanya. So talagang pagod. Oo. Di tulad nung spikers, baka ipahinga ka, baka hindi ka pumalo ngayong... Depende kung kanino isi-set. Pero sa kanya palagi second. Kahit nasa yung second ball, hakabulad mo yun. Kaya Vicar, tsaka si Cabanos, napakalaki ng responsibilidad sa balikat nila. Pero ang ganda pa mag-serve, Alina Vicar. Ace! At dahil doon, labang na ng isa, 13-12 ang Power Smashers sa set number 2. Ganda ng serve. Pero maganda din yung reception ni Rakrakin. Shout! Itong si Shout, hindi na nilalakasan yung palo eh. Just really trying to make sure kinukuha niya yung bola sa pinakaibabaw at maghahanap siya ng lugar na walang depensa sa side ng Power Smashers. Look at this. Parang overkill na pag pinodo pa niya. May masaktan siya. Pero yung frame niya, very slim and hindi masyadong muscular. But again, yung height. Yun ang malaking bagay. Talagang... Service error. Ito, marami-rami itong mga pagkakamali na to. Nung set number 1, yan yung nagbaon sa kanila, Power Smashers. Ito, kaya hindi sila makalayo-layo. Tied na naman tayo, 14-all dahil sa service error ni Andrea Marzan. Oh, look at that. Alam mo, ang nagiging problema ng Power Smashers talaga, no? So far in the first 2 sets, the number of errors that they've been committing, it's I don't know if it's nadala nila yung medyo down yung kanilang momentum mula sa pagkatalo dahil nga sinabi kanina, no, during the interview, sabi ni Arocha, masakit talaga na nalaglag sila. Sayang konting push na lang, they could have made it to the finals. Well, nakabawi si Tipatshot doon, pero dapat, yun nga yung sinasabi ng mga coaches, diba? Kalimutan mo na. Oo. Move on, move forward. Kasi kung dala-dala mo pa sa isipan mo yun habang naglalaro ka, mahihirapan ka talaga to get better plays at makapaglaro ng 100%. Ang ganda naman ng dive doon ni Galang. Outside nga lang, yung palo ni Yapa. At ito, error after error para dito sa Power Smashers at lalamang ang Cool Smashers 16-15 set number 2. Hi Gemma, I'm Cleofe from Cainta. Tanong ko lang po, cake. Ano mas gusto niyo, cake or ice cream? Thank you po, good luck sa game. Gusto ko cake kasi syempre mahilig ako sa cheesecake. So, mas lasa kasi yung cheese niya and mahilig din ako sa sweets and yun. Ice cream? Ako din, ako pareho. Actually, wala ka talo doon. Pareho. Pero cheesecake pala paborito ni Oo nga. Gemma Galanza.
Okay lang. Chocolate cake. Ako lahat kasi Doon mapipili na talaga ako. Okay, cheesecake pero chocolate. pero masarap ng Dami namang chocolate. tanong naman pagkain, ano? Kaya nga puro pagkain. Ano Siguro naman tayo gutom nag-focus yung... sa volleyball. Alam ko, nagugutom dito. 2-point dito. 17-15, Eliza Valdez. Hindi na unang palo doon. Cool Smashers. Ang may tanga ng kalamangan, pero si Pacres. May touch ba doon? Wala. Wala na. I think he was bothered by the blockers. Mataas yung trajectory no ng bola ni Pacres. Tatlo ang kalamangan ni Gemma Galanza at ng Cool Smashers. Hindi maganda yung first ball. Prado, malakas yung palo, wala din check ball. Sunod-sunod itong mga errors ng Power Smashers. At nahihirapan sila, nahihirapan silang humabol. They can't seem to find the right player kung sino bang attacker ang makakapagbigay sa kanila ng puntos just to break this momentum. Wow. Service ace para kay Gemma Galanza. At nadinig natin kanina na reception, na ayusin, coverage para sa Power Smashers. Wala nangyayari. Ito, na-timeout na naman si Coach Nesco Millar. Layo, ang bilis ng Nesco Millar. Hindi muna natin mayatid yun. Makati paano naman makatake yung spiker natin. Wala tayong mayatake, wala tayong nire-receive eh. Kaya gawin natin. Sa inyo, ang layo-layo ng pinanggagalingan, ilang metro yung pinanggagalingan para hindi nyo mabasa yung nangyayari sa service. Ha? Ano, yung service ay tatapat sa inyo? Kahit kayo hindi nyo may tatapat yan, di ba? Gantay na kayo ng tapat. Well, nadinig niyo yung boses ni Coach Nes Pamilar. Pinaayos nila talaga yung reception. Tumapat kayo sa bola dahil hindi naman itatapat ng server yung bola sa inyo, no? Sabi nga ni Regina Rocha kanina, balikan natin yung nakausap siya ni Pawi Versosa. Reception, coverage, pero yun na nawala lahat ngayong second set. Tama, very ironic, ano, that very thing that they're supposed to improve on, yun yung nagiging cause ng kanilang paghihirap dito sa set na ito. Pero si Eliza Valdez, okay pa siya dahil kahit napagalitan ng bagyado ni Coach Taibundi dahil yung palo niya mababa. 2 straight errors naman para dito sa Cool Smashers. Bibigay buhay ng kaunti sa Power Smashers sa set number 2. They need one good pass, pero itong si Pacres, mabigat din ang binibitawang mga serve. Ba, tatlo to, sunod-sunod. Puro error. Puro errors naman para sa Cool Smashers. Si Coach Taibon din naman ang tawag ng timeout. Pakinggan natin. Magkargado taas lang natin. Hey, listen up. You don't have to be perfect. Try to be good first. We just need one up. One up, sinatake tayo. Tapos na. Okay, let's go, let's go. Laki, happy. Huwag dili yan. 1, 2, this. Assistant Coach Oliver Almadro, very active sa sideline, ano? Coach obviously ni Rex Tintal. Daming energy. At sana maipasa niya nga, diba, sa kanyang team. Ayun, naipasa niya kay Eliza. Ang ganda naman ng cross-court na yon. Hindi ka gandahan yung set, ano? Hinabol pa ni Eliza. Kung makikita natin, hindi ko alam kung sa angulo to, pero talagang tumagilid si Eliza dyan, no? At Kinabig niya. Kinabig, binalik pa cross-court. Reception problem na naman para sa Power Smashers. 3 ball to. Kutika Kaupin. Check ball ba? Yes. Not too many fancy plays para dito sa Cool Smashers, pero lahat ng binibitawan ni Cabano so far, very efficient lang. Ayun ang check. Dulo ng mga daliri ni Alina Picar. At ito, reception. Yun talaga ang naging sakit ng Power Smashers.
dito, may timeout si Coach Ness Pamilar. Papakinggan natin. Sige, rumisibo na tayo. Ha? Ano tayo na natin? Sige lang. Palitan mo siya, palitan mo ng dalawa, ha? Regine, para makatulong ka sa, para umadjust yung receiving natin, ha? Sige lang. Receive mo na. Kaya pa yan. First ball. 5 tong hinahabol ng Power Smashers. Tingnan natin kung sabi nga nung they're very motivated. Kung may kumpiyansa naman yung mga players. Nadilig natin sa huddle. Kaya yan. Tingnan natin. Kailangan nilang makabawi agad. Kids, the long weekend. Oo, pwedeng manood. It's good, exposed sila sa sports this young. Points na lang, Eric, ang kailangan ng Cool Smashers, like what you said. Guillema pumasok para paltan si Bicar. Cross-court si Arocha. Palad pumasok din para kay Cabanos. Kaupin, ang ganda naman nun. Nakaharap siya sa cross-court pero down the line pinalo, no? Good target para kay Kaupin. Alam mo, mas madali ang kung maipapanalo at maisasara na nila ito, no? At this point, mas maganda, mas parang madali. Naging madali para sa Cool Smashers itong set na ito. Free ball. Valdez. Palad. Off speed para kay Kaupin. Guillema. Arocha, cross-court. Nandun si Galanza. Kaupin ulit. Binaon. Pumasok. Pumuntos. At tapos na po ang set number 2. Mas maagang tinapos agad ng Cool Smashers dito. Tingnan natin yung final play. Kaupin ang talagang gusto nilang patapusin dito. Sumubok siya ng off-speed pero sa bandang huli, yung power play pa rin ang nanaig. At ang Cool Smashers lamang ng 2-0 pagkatapos manalo ng second set, 25-18.